religion with an empty heart. Naata diri pero empty na day ang ato ang heart. Ingon sa Matthew 10:28, no, do not be afraid to them that kill the body. Si Christ mismo nag-ingon, ayaw kaayo concern anang makaguba sa imong lawas. Ang imong bantayan ang mupatay sa imong kalag. Kaya once mamatay imong kalag, automatically the body will follow. According sa top 3 silent killer diseases, ang top 1 is hypertension, okay? High blood. Top 2 is type 2 diabetes, no? Namangoy type 1, type 2 nga diabetes, okay? Dayon, ang top 3 is coronary artery disease. Mga issue ni siya sa heart, mga nag-clog ng mga wirings, mga gagmayng ugat, okay? So, according sa World Health, no, number 1, leading yun ang hypertension, okay? Dayon, matud pa nila walking time bomb, no, according sa ilang pagtuon nga karon as early as 33 years old napagani rare kaayo na 20 plus, no, nag-shutdown pod kay tungod sa pressure sa high blood niya. So gitawag na sila silent killer disease. So upon knowing nga naay mga diseases nga pwede mo shutdown sa tua, naapoy mga silent killer nga mo patay pud sa atong kalag. And wa pud ta kahibalo. Kay people perish because lack of knowledge, lack of information. So importante kayo, okay? So sa 1 Corinthians chapter 10, na 5 ka book warning sa Israel based sa history. Ingon diri si Paul sa Corinthian church, kay ang pinaka-alive, pinaka-Pentecostal church is ang Corinthian church. Ingon si Paul, I do not want you to be ignorant. Okay? Sa New King James Version, I don't not want you to be unaware. Okay? No? So, dili ingon si Paul, di ko gusto nga ignorante mo aning mga butangan ni. Okay? Matud pa ni Paul, ang tanan na baptize, ang tanan Holy Communion, ang tanan nakadawat sa Word of God, no? Tanan naka-experience og relationship kay Jesus Christ, which is the rock, no? But ingon si Paul, with most of them God was not well pleased. Okay? So tanan ta diri, no? Tanan ta naa diri na baptize, naa sa ministry, naa involvement, no, nasa conference, nasa revival, pero matud pa ni Paul, with most of them God was not well pleased. Nga naman, probably there are gitawag na to mga hidden agenda, mga unseen issues nga pwede siya nga silently nga nagapatay sa imong kalag. Part of them na sila sa church, okay? 2 Timothy chapter 2 verse 19, the Lord knows who are His. Kaila ang Ginoo kinsa ang iya. So nining lugara, no, ang mata sa Ginoo running to and fro, nagalantaw siya sa matag bangko and ma-identify niya kinsa gyud ang iya. Okay? So unsa man ang 5 things nga gi-warning ni Paul ingon dito sa verse 6, these things become our examples. O kani nga examples, no, gigamit ni siya dito sa verse 11, upon whom the ends of the ages to come. Apil ni karon. Sumpay pa ni apil karon. Sa may number 1, ingon dito sa verse 6, no, lust after evil things. Lust, no? Ang lust is the silent sin inside the church. Ang kaulag. Okay? Isa na siya. Okay? Dayon, ikaduha, verse 7, I do not want you to become idolaters. Okay? Nag-subject na last time. There are 3 types of idolatry. I don't know kung familiar pa ba ninyo. Number 1 is the pagan idolatry. No? Pagan idolatry, mao nang mga ribulto nga ginapanghulma sa tao, no, kasi klaseng mga dagway ang tawag ana pagan idolatry. Number 2, unsay number 2? Wala mo kahinumdum. 3 types of idolatry. Number 1 is pagan idolatry. Number 2 is secular idolatry.
Ang secular idolatry, mauna na siya ang atong mga gadget, atong gitagaag time, kung asa ta devoted to love very much, mga artista, mo na gitawag na tog mga secular idolatry. Ang ikatulo is the religious idolatry, no? Religious idolatry, you are idoling something within your worship to God, no? Na one time na usa ka church nga ako nabisitaan, nag-outreach sila, dako kayo ilang ang nagbitbit silang katultura, dako kayo ang Victory Chapel. Inako, usba siguro na kay mo nag-promote ni Victory Chapel, no? That is religious idolatry. Gamaya lang ang Victory Chapel dayon butang hindi sa ubos, Jesus loves you. Proclaim the kingdom of God, dili proclaim si Victory Chapel, no? Victory Chapel outreach team dayon Jesus loves you. Nako, dako po sa inyong victory. Okay? So dangerous. Okay? Dangerous. Kay basin we are too proud of the title. Okay? So mo na gitawag na to become idolaters. Sexual immorality, they tempt Christ, no? Kung tinuod ka Ginoo, di gusto ang Ginoo ana. Okay? Dayon complaining. So these are the issues nga usahay naata sa church pero naata na. Okay? Wata kay balo asa ang 5 kabutang nga gigamit ni Paul, no? Madto pa ni Paul sa verse 11, now all these things happen to them as example. Okay? So it could be naata diri diha sa 5 ka points basig naata diha. Okay? That is just a warning for us nga dili dapat na sa Kristohanong pagkinabuhi. Okay? Ang atong subject karon nga silent soul killer, number 1 is familiarity. Okay? So familiarity na sayings nga nagaingon, familiarity breeds contempt. Gitawag siya silent killer kay sa imong familiarity diri, sa imong pagka-familiar sa pagpangalagad sa Ginoo, wa ka kabantay, wa na day kay respeto sa Ginoo. Gitawag siya silent killer, no? Murag hypertension ba? No? Kay wa man nimo gi-inventory imong self, wala man ka nagpa-laboratory, wa ka nagpa-check up og doktor, no? Wa ka kahibalo nga ang imong pressure taas na day kayo. Walking time bomb na puday ka. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang familiarity breeds, no? Kanang word nga breeds, breeding, manganak ba, no? Kanang meaning sa contempt, disrespect. Contempt mean wala nay respeto. No? During altar call, wa ka na respeto, musiar ka na, no? During sa word of God, mag-text ka, wa ka na respeto. Muna gitawag na to, ang familiarity is one of the silent killers sa tuang soul. Ang familiarity is naa ka na diri, pero ang imong hunahuna atoa dito sa imong binuhi nga kanding. Sa too much familiarity, ang imong ginahatag sa offering, mga sukli na lang gikan sa tricycle. Wala na kay gitawag na to excitement sa word of God. Gitawag ta nag-silent killer, kay wa ka kay balo, hinay-hinay na siyang nagapatay sa imong kalag, and dili magdugay, mananghid ka na lang, mahawa na ka diri. Okay? Siyempre, di man kami ingon nga muhawa ako diri. Wa may nananghid kay Pastor Frank nga muhawa na ko diri. Ang reason, kay tuwa dito akong mama, tuwa dito akong papa, tuwa dito akong trabaho, tanan na sa reason, pero ang bottom line ana is muhawa na gyud ka diri. Kay once gusto nimo ang usa ka butang, you have all the excuses and reason nga di jud ka muhawa. Okay? Kung gusto gyud nimo. So, ang number 1 silent soul killer is familiarity. Okay? So, familiarity breeds unbelief. Ganong silent killer siya? Kay sa sobrang familiar, moabot gyud ang dili pagkamatinuohon. Okay? Di nakamutuo. Okay, di nakamutuo. Okay. So, si Jesus came to his own hometown. Na there is a verse 1, no? Niadto sa dito para muwali, maghimog daghang mga milagro. Now, i-observe ninyo kay kining kabarangay, no, kababata ni ang mga kababata ni Jesus Christ, mga silingan niya, mag-met sila and excited siya. Ang problema, wa sila katilaw sa milagro sa Ginoo. Now, i-observe ninyo ang verse. Verse 2, when the Sabbath day had come, he began to teach in the synagogue. Okay?
So, niadto si Christ, nagbitbit siya great teaching. No? He has the words of wisdom from God. Okay? In fact, the way he teach, ingon dito, many hearing him were astonished. Kumbaga, asa man igikag kaalam ning tawhanan ni. So, grabe ang teaching ni Christ. Ugbot hunaon-naon, privilege ang iyang mga kababata, iyang mga kabarangay, pag adto na silang lugar, kay tungod si Jesus Christ ni adto dito nga naay grabe nga pagpanudlo. Ingon dito, where did this man get these things, and what wisdom is this which is given to him? Ikaduha nga bitbit ni Christ is great wisdom. Niadto siya sa usa ka barangay, no, sa iyang kaugalingong hometown nga gitawag Nazareth with great wisdom. Na-miss nila ni. Okay? And another thing, no, that such mighty works are performed by his hand. 3 things na miss sa mga tao sa diyang niuli si Christ sa iyang kaugalingong lugar: great teaching, great wisdom, and great power. Kaning tulo wa gyud matilawi sa iyang kaugalingong lugar. Why? Because of familiarity. Now, observe ninyo. Verse 3. Is this not the carpenter, the son of Mary? Now, nganong kana may introduction sa mga tao? Dili ba mo maning anak sa panday, anak ni Mary? Ang point na to diri is that ang word familiarity gikan isa sa word family. Okay? Family. Murag gusto ka mahimong part sa family. Ang family, part sa family is siyempre kung maligo ka sa imong balay, maligo ka kay part man ka sa family. Kung magluto ka, mga brika-grep. Tanan nga imong buhaton within the same house as a family is free to do it because you are part of the family. So that is why gitawag siya family. Pero kung gawas ka sa family, no? Silingan mo na wala mo'y tubig, no? Kaya naputlan mo og tubig sa water district, no? Unya, makiligo ka sa dili nimo ka family, unsa atong buhaton, di ba? Mananghid ta. Pwede makiligo kay naputlan mig tubig, pwede media mo CR. So, permirong kung di na gyud mo makabitag tubig, so permirong semana mananghid ka. Ikaduhang semana mag-CR ka, mananghid ka. Ikatulong sumana, pwede dire na lang mi. No, so, nawala-wala ng panangid. Ikapat nga simana, pag-abuntin mo sa balay, nana siya sa sulod. Ang tawag ana, familiarity. No? Wanay pananghiray kay naanad naman. So, unsa ganito? Familiarity breeds contempt. Ang sobra ka pamilyar, makawala og respeto. So, tungod sa familiarity, no, giklaro lang ako meaning sa familiarity. Tungod sa familiarity, sa sobrang kasuod, mawala ang respeto. Okay? Sa permiro, pwede mangayog tubig sa bugnaw sa inyong rep. Permirong pananghid. Badugay na, diretso na abri sa rep. Ang tawag ana, familiarity. No? Klaro ba ta diha? Mao na yung ginatog, silent soul killer. Sikrito lang nga pupatay sa imong kalag kay samtang padayon ta nangalagad sa Ginoo, hinay-hinay na wala ang atong respeto. Okay? So, kaning balaya, kaning lugar ning sa time ni Jesus Christ sa Mark chapter 6, ang mga tao wala katilaw sa milagro sa Ginoo kay kaila naman sila. Unsa ingon nila? Ay, anak mo na ni Maria, igsuon ni James, ni Joseph, ni Judas, and Simon, and are not sisters with us. So si Jesus Christ, according sa mga Bible scholar, naapay 7 ka buok igsuon. Okay? So, dili na virgin si Mary, no? Kidaghan naman sa igsuon. Okay? So they were offended at him. But Jesus said, a prophet is without honor except in his own country, among his own relatives and his own house. He could do no mighty works there. Di sa kahimog daghang milagro. Ang Ginoo day, pwede day di kahimog daghang milagro sa tuwa. Kinalang kag milagro sa imuhang mga bayronon,
Kinahanglan kag milagro sa imong kaminyoon, kinahanglan kag milagro manghigala sa imong trabaho, kinahanglan kag milagro sa imong giatubang nga mga kaso ug uban pa diha, no, sa barangay, no, daghang milagro nga gipangayo sa Ginoo. Pwede nga ang Ginoo dili kahimog milagro kay pag naa na kay familiarity, pag wala na kay respeto, dili na ka excited, no? Kanang gitawag nato na nga wala na gitawag nato taas nga expectation. Si Abraham fully persuaded, no? Kanang fully persuaded mahitabo og dili di ko muundang. No? Wala na kay goal to achieve. Wala na kay higher desire. Og sa negosyo pa na, mga pital jud ka kay kabalo jud kang ginansya. Mao ganing nangapital ka kay kabalo ka nga naay result. Pero di na to na ma-apply sa Ginoo. No? Di ta mga pital kay murag feeling na to walay result. That is familiarity. No? Wala na tay taas nga expectation. And we know nga God's power naga-work kung naay expectation. So, atong makita, pag sobra ka familiar, naay gitawag na to mag-breed siya unbelief. Dili pagkamatinuohon. And kabaluta nga, di kalihok ang Ginoo pag may unbelief. Okay? So, ingon diri sa verse, sa line nga scenario sa Matthew 13:51, diri sa Matthew chapter 13, the same story, no, in view sa gi-share sa Mark chapter 6 ganina, a prophet without honor, nga nag-ingon si Jesus Christ dito sa verse 57. Ingon dito sa verse 58, wa siya kahimog daghang milagro, pero kung i-observe nimo back sa preview nga verse 52, ingon dito, every teacher of the law who has become a disciple of the kingdom of heaven is like. So, kumbaga, naay comparison nga usahay gyud ang prophet without honor in his own country. Bisag kita mga ginikanan, usahay mas respetuon pa ta sa laing tao kaysa atong balay. Mamadlong ko sa kong anak, no? Naapay medyo usahay mabati nimo nga musamot kag kalagot, no? Pero pag laing tao mo badlong, yes pastor. Mas may pa sa laing tao, no? Anyway, general man di man sa ako lang, tanan man siguro ni, no? So, mismo na si Christ naghatag ng comparison nga hilom ra daining word familiarity nga usahay wa ta kay balo maunay mo patay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Siguro sa inyo ha, bago pa mo sa church, mo resign, mo mag-file mo og leave para mo join sa conference. Di ba? Grabing excitement. Pero sa sobra nakapamilyar, di na maapil og conference. So makita ninyo, hinay-hinay ning gawas ang familiarity. So pangitaan tanig solusyon, no? Because this is a Sunday school, we are informed nga dapat atong pagpangalagad maabtan kita sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Gusto pa ta maabtan sa pagbalik sa Ginoo? Dapat naay zeal. Kanang word nga zeal, naay passion, naay kadasig. No? Kay kita, subject magita sa gitawag na to law of familiarity. Gitawag na siya law, it's because it is operational and it works whether you like it or not, it operates. Okay? So, muna nga usahay, dili ta magbantay sa atong own house. Apektado na ta. 2 Samuel chapter 2, ang mga anak ni Eli nagdako sa simbahan. Kani in my own opinion pud ni. Nganong daghang mga anak sa mga church people no gipangdako diri sa church. Dili lang pastor, hasta ang mga elders. Usahay nahimo silang pasaway. Okay? Daw di man tanan, but most of them dako pug part diri manghigala ang familiarity. Okay, ingon dito sa 2 Samuel chapter 2, ingon dito sa verse 12, ang duha ka anak ni Eli, mga daotang tao, wala sila'y pagtahod sa Ginoo. Now, take note, si Eli manghigala is a pastor of the church. Si Eli is a priest, no? Si Eli served God for the whole lifetime. Sa tibok niyang kinabuhi, si Eli is a dedicated priest, no? Nga kumbaga naa siya sa templo all the time. Ang iyang mga anak nagdako sa church, pero
nawad-an sila pagtahod sa Ginoo. Why is that? Nganong ing nana man, no? Daghang mga parents diri na nanagko ilang mga anak sa church. Akong anak diri na nanagko sa church, no? Bibi pa akong anak, sa dipolog pa ko, nana sa akong kamot magsigig pray, no? Kay by duty man more mag security guard, no? Ang duty sa kong asawa sa bata pa, sa baby pa, ihana tibok gabi pagkadlaw na ting tulog na niya, ako ana po ng part kay ting mata na mo adto ko sa prayer, akong mga anak nana sa akong kamot, nana sa altar, nagdako na sila sa altar, nagdako na sila sa church. Mo na ang nahitabo kay Eli, ang nahitabo kay sa tanang wali ilang nadungog, tanang activity sa church ilang naapilan, na ang ending, sad ending is nawad-an sila pagtahod sa Ginoo. Ingon dito sa verse 17, dako kaayo ang sala nga nahimo sa mga anak ni Eli sa presensya sa Ginoo. Nganong dako man ang sala sa mga anak ni Eli sa presensya sa Ginoo? Because during sa worship, take note, during sa worship, halad pa man sila kana mag-offering. Kaya ang katong mga karne, ang mga tambok nga gina-offer sa mga Hudiyo sa unang panahon, ilang pangkuhaan. So nanay compromise. Okay? Verse 22, karon tigulang nakaayo si Eli, nadunggan niya ang tanang dautang gipanghimo sa iyang mga anak ngadto sa mga Israelinhon. Nadunggan usab niya nga ang ilang pagpakighilawas sa mga babae nga nag-aalagad dito sa may pultahan sa tuldas kasabutan. Mismo ang mga church goer nag-commit nag-immoral ang mga anak ni Eli. So atong makita mangigala in most cases, dili lang sa atong church kundi almost different religion and belief, tanan nga nagdako sa the same rituals, the same practice, no, they are moving into circle every year mangigala na under sila sa law of familiarity. Sa sobrang familiar, unsa ingon dito sa verse 12, na wala na sila'y pagtahod sa Ginoo. Silent killer sa church, no? So pangitaan tanig solusyon. Amen. Malakay chapter 1 verse 6. Okay, hiluman mo kayo, napabata diha? Hallelujah. So praise God. Ingon dito sa verse 6, Malakay chapter 1 verse 6, a son honor his father and servant to his master, and then I am the father. Where is my honor? Ginoo ang nagingon ha. Asa man ang akong pasidungog. Kanang word respect. Garespeto pa ba ta Ginoo? Katunga na lang ang nag-amen. Sige, tanawan na to. Okay? Master, where is my reverence, says the Lord. If I am a master, where is my reverence, says the Lord of hosts to the priest who despise my name. Yet you say, asa man ka namo gipasipalaan Ginoo? Yung dito sa verse 7, you offer a defiled food on my altar. Okay? Nag-offer mo mga defiled food. Mga hugaw nga mga halad. Okay? Mato sila dito sa altar, no? Unya, ingon sila dito sa verse 7, by saying the table of the Lord is contemptible. Hugaw na ang lamisa sa Ginoo. Nganong nahimong hugaw? Kailang mga offering, mga dili first class, mga substandard na. When you offer blind sacrifice, no, lame and sick, no, ingon siya, dili ba na evil? Ingon siya, offer if it then to your governor, would he be pleased? Ako pagka nga Ginoo. Sa inyong tanaw, kung ikaw dili na nimo mahimo, no, ikaw birthday sa imong boss nya, tagaan nimo siya kanang litson nga tinikling, litson nga tikling, no? Kaila ba tag tikling? No, daghan mo tikling dito sa among balaygod, no? Na nay tikling dito nadakpan nila, nabunalan ba nya ilang gilitson, mura pud manok. Aming kag ihatag daw na sa inyong boss. Di ba maulaw ka? Imanok na lang tikling, no?
Ang pangutana diri, kung di nimo makaya ihatag sa imong boss, pero nganong kaya nimo ihatag sa Ginoo? Okay? So, ang point diri, nangita ang Ginoo, ingon siya, where is the honor due to me? Nganong nasuko ang Ginoo? Kay ang ilang pag-serve sa altar sa Ginoo, ang ilang pag-worship sa Ginoo, ang ilang pag-sacrifice sa Ginoo is dili na ang sacrifice nga gipangita sa Ginoo. Munsa may sacrifice nga gipangita sa Ginoo? Siyempre gipangandaman. No, according sa mga Bible scholar, no, pag naa sila yung mga binuhi, o nya lami, nya tambok, cute nga karnero, ang mga komentaryo nagaingon, lahion na nila og kulungan kay ilan ang giandam sa ting offering. Kay para sila, this belongs to the Lord. So, mo na ang proper way. Mo na ingon na Ginoo, where is the honor due to me? Pero ang nahitabo, no? Palitag mahal kayong cellphone, o nya, simbata, offering. Nawala ang respect. Nga naman, you value more sa imuhang cellphone. Kaya ganay mo installment og tagpila ka bulan para maimpas nga mahal kayo ang worth, no? Tag 3,000 a month, 2,000 a month, kay because you value more. Pero ingon ang Ginoo, nganong nakaya na nimo nga dili na nimo kaya sa ako? Okay? No? Pila man ang isa ka sakong bugas para sa conference, no? O di nimo kaya, magreklamo pa jud ka, no? Muyaw-yaw pag ka, ako pa sa imo, ayaw na lang igawas sa imong baba. Buhatan na lang unsay naa sa imong heart. Okay? So, muna ingon ang Ginoo, no, where is my honor? Nga naman this is the issue of familiarity. Kung studihan nimo ang Malakay chapter 2 o chapter 3, kuyaw kayo ang instruction sa Ginoo, sirad-i ang simbahan kay wa ko nalipay. Ang Ginoo mismo nagingon nga manimba mo pero ang inyong pag-worship is substandard. Manimba mo nga gabi nagbilar mo og tibuok og sinilpon, nya pag abot ninyo diri simbahan matulog mo, uy substandard ba yan? Kabalo kang ting simba, naminaw ba ta? Kabalo kang simba ron, ayaw pagbilar. No, well, uy exam biya na mo ugma, matulog jud ko ron. No? Mga tumig paradise ugma, matulog kog sayo kay mga adlawon mi. Pag og simba ugma, magsilpon tibok gabi pagkabuntag 2 ka oras na lang ang tulog. Pila kani ang required nga tulog? 8 hours. So, utangan pa siya 6 hours. Kaya 2 na lang ka oras ang tulog. Kuhaan niya 1 hour. Diri niya kuhaan sa church. No? Muna yung Pastor Kiko. Ay nyo, sumpayin yung katulog sa balay niya. Tiwason ninyo din Okay? So, parehara na sa time ni Malakay. No? Ang inyong offering is substandard. So, familiarity, delikado kayo. Okay? So sa church niya atong gisgutan, magbantay ta kay sa church usahay sobra na ta ka familiar. Di na ta mga attend og revival. Okay? I don't know kung mawali ba si Pastor Chris Olson after no, ginagamit na nato sa laing activity. Di na ta mga apil og corporate prayer. Okay? Gamay na lang gapil sa corporate prayer karon hinahinay na namalik. Wa na ta gapil og Wednesday service. Nganong di naman ta kaapil? Why is that? Isa lang ang common denominator, familiarity. Familiarity breeds contempt. Sobra ka familiar, mawad-an og respeto. Okay? So dapat nagitay buhaton ani ron. Okay. Michael's familiarity. Okay, paspasta. Okay? Ingon dito sa Malakay, Ingon sa 2 Samuel chapter 6. Okay? Si Michael manghigala is familiarity, ganina, familiarity sa church, familiarity na punta sa balay. Okay? Si David manghigala, gikan sa iyang kadaugan, no? He blessed his own family. Si Michael, anak na siya ni Saul. Okay? Muna siya ang regalo sa pagkadaog niya kay Goliath. Okay? Then, how these guys, how distinguished the king of Israel looked today shamelessly exposing himself to the servant girls like any vulgar person might do. Now, murag gitamay sa asawa ni David, si David, kay si David, no, susubra ka overwhelmed siya sa kaayo sa Ginoo,
no, naghubo si David, no, nagbrief ra po siguro, no. Naghubo si David, unya nagsayo-sayo siya sa kalipay, unya siyempre ang hari daghan biya manglantaw ang mga servant, no. Unya ingon dito sa 21, David retorted to Michal, I was dancing before the Lord. Gwapo ni connection sa wali ni Pastor Ramon atong Wednesday night, no? Nga God looks at the heart, okay? I was dancing before the Lord who chose me above, no? So, sa iyang pagdance manghigala, nag-celebrate siya, pero gisulting dautan ang iyang asawa. Ingon niyang asawa, mura makakinsa, nagpaibog-ibog lang ka sa imong gwapong abs, okay? So, that is a judgmental word. Unsa man ang meaning diha? Wala na siya respeto sa iyang bana. Okay. Usahay, ang familiarity sa kaminyoon, delikado pod. Ang familiarity sa balay, delikado pod. As a result, ingon dito sa verse 23, so Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. No? Naay consequences. Wala na kaanak si Michal tungod sa iyang gibuhat nga pagtamay sa iyahang bana. Okay? So, remember, Ephesians chapter 5, verse 22, unsa ginagaingon? The husband is the head of the wife. Meaning, no, nga as a husband, the only goal, the only desire of the husband is respect. Pag mawala na ang respect, no, daghan ginasulti ang asawa sa bana. Kung nangandoy ka nga ang gipangayo sa asawa love, bas hindi na mahatag because nawala na ang respect. Okay? So mga asawa, magbantay mo sa mga pulong gagawa sa inyong baba kay basin maigo ka sa law of familiarity. Ang law of familiarity is treat na lang nimo nga ordinaryo ang imong bana. Mas may pa ka mo respeto sa laing bana. Mo respeto ka sa laing tao, pero sa imong bana ingno nimo gahilas-hilas ka, murar ba ka kinsang bright. Storya lang na, pero it means something. There is power in your words. That is disrespect. Okay? Usahay, mga simple words nga itong ginaingon. Abi nimo wala lang na, but it means something. Kay base na wala na ang respect. Naay consequences. No, ayang gingon. Pasayo-sayo lang ka, pakita-kita ka sa imong abs, pero that is because of familiarity. Okay. 1 Samuel chapter 8, verse 1 and 6. No? Naitulo ka buok mga senaryo diri sa mga church people and there are leaders, no? Una diri si Samuel, okay? Kailan man ta ni Samuel, no? Ang gitawag yun sa Ginoo, okay? When Samuel was old, they made his sons judges over Israel. The name of his firstborn son was Joel, and the name of his second is Abiha. Duha ang anak ni Samuel, no? Si Samuel, mao to siyang gitawag sa Ginoo, nakadungog siya stingog sa Ginoo. But, verse 3, his son did not walk in his ways. Ganina si Eli, no? Way respeto sa Ginoo, nagdako sa church. Ang anak ni Samuel, nagdako na pod sa church. Nimpuli good nga judge sa Israel, no? Wa pa may king sa una, judge pa may tawag, no? His sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain, took bribes and perverted justice. No? Grabe. Anak sa minister, nasa church. Nga naman because of familiarity. Wala na sila kahadlok sa Ginoo. Okay? Ingon ang mga tao sa verse 5, look, you are old and your sons did not walk in your ways. Wa na sila nalipay kay pasaway. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 12, the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. Mga anak ni Eli nga nag-serve sa temple, mao gihapon, corrupt. Okay? 2 Samuel 15, ang anak ni David, king, a man after God's own heart, no? Kabalota nga si Absalom naghimog rebellion sa iyang amahan. Nagdako gyapon ni siya nga si David kanunay nagatawag, no? David pray 3 times a day. Iyang mga anak nakakita, pero ang iyang mga anak disrespect. Ang isa sa anak ni David si Amnon, no, nang rape sa iyang
half-sister, and then daghan pang mga anak nila. Now, ako nakita, manghigala, ang familiarity, silent soul killer gid siya sa church. And kung di ta magbantay, basin kita pod. At ta sa solusyon. Murag ma. So, ingon si Solomon, Ecclesiastes chapter 2, nasulayan na niya ang tanan, gi-enjoy na niya ang tanan, and yet, unsay ingin ni Solomon, ingon siya, for all vanity is grasping of the wind. Wa po siya'y katagbawan, kaya nga naman, sa permero, excited siya sa butang, pag abot sa panahon, maghimo na po kuglain, no? Excitement. God designed change. In everything, there is a season and a time for every purpose. Para day ma-break ang familiarity, natay gitawag exploration. Because God designed change, dili ka magpundo asa ka lang dapit karon. Dapat mo explore ta. Dili lang ta dapat Sunday attender, dili lang ta dapat Wednesday attender, dili lang ta dapat church goer, dapat naatay i-explore sa Ginoo para ma-break ang familiarity. So, mao na atong isgutan next meeting. Palakpakan nato ang Ginoo, manindog ta. Hallelujah.